Hello, everybody. Welcome to the show. Did you miss us? Probably not. And that's okay. You're probably wondering why I have this shit on my face. Well, I'm wearing dark glasses today because I'm seeing the future. And it's looking very bright. Oh, Ayos ba yun? ayos. A little tribute Rest for in the peace. intro Yes. for David Lynch. David, one of the greatest. Yes, I'm gonna remove this right now. Ang sakit sa mukha nitong shades na. Ang sakit sa mukha nitong shades na to. Pucha. We lost a great Yan. artist. Feels better. Ayan. We lost a great artist and a great filmmaker. Yeah, boy. Ang drama nitong intro eh. No? Yung Yeah. pala yun. Kaya ba't may shades ka dyan? Dahil gusto ko sana mag-shades buong podcast kaya lang ang sakit sa mukha talaga. Ang sikip eh. Laki kasi ng mukha ko eh. Oh. Anyway, again, welcome to the show everybody. Welcome. So, kamusta naman ang New Year mo last time? Kasi matagal tayo hindi nag-record. Mga 2 weeks since January 1. Tangina, ayoko na mag-celebrate ng New Year dito. Parang may gera nung New Year, ano? Kahit saan lumalabas yung kakupalan ng tao eh. As usual. Excuse nila New Year naman eh. Pwede kita kupalin. Titingin ko kasi matagal nilang hinold na hindi nakapag-fireworks na matindi. Hindi lang yung fireworks, yung ingay ng motor, yung mga nag-o-open muffler. O, di ba hinuli nga yung mga yun? Bawal yun pero ginagawa pa rin nila kasi bagong taon naman daw. Tangin na stupid eh kasi puta, aksayado na nga sa gas. Tapos nakakabulahaw pa yung ingay, gago. Ang satisfying mga video na yung makikita ko yung mga nasusunog na na motor. na motor. Okay Oo. na nyo, buti nga sa inyong mga indot kayo. Alam mo, bad trip ako dun sa mga motor na yung skeleton, Ano ba yung kinatay. yung modified. O yung may mod, gagong puta. Ang pangit na nga tingnan, tas ang ingay-ingay pa. Tsaka gaganunin mo yung motor mo para lang makapag-ingay ka sa bagong taon. Puta may sayad ka eh. May sakit ka sa utak eh. Well, gets ko naman na masayahin lang talaga yung mga tao dito sa Pinas, pero it's Hindi sumusobra eh. hindi nga, it's too much nga. Sometimes they're crossing the line. Ito recap lang to nung nangyari sa New Year. We're recording this January 18th. Ang tagal. Tangina dapat Dami nangyari. Dami kasi nangyari, na busy rin tayo eh. Pero anyway, ang dami ring ang dami ring mga issues mula January 1 eh. Parang syempre nagbago lang naman yung year pero tuloy-tuloy pa rin yung bullshit. Ano bang nangyari dito kay Daryl Yap and Vic Soto? Ano na yung developments? parang tuloy yung kaso pero itutuloy pa rin yata ni Daryl Yap ipalabas yung title yun, The Rapist of Pepsi Paloma. Tangina pa-edgy talaga yung hayop na yun. Hindi kasi totoo naman hindi ba siya professional rage baiter. ano nga yun, provocateur. Provocateur siya. Si Daryl Yap. I'm not hating on Daryl Yap but he's so obnoxious. I don't like his guts. Hindi ko gusto yung gawa niya. Hindi masyado siyang papansin. Tsaka yung ko. mapagpatol sa Sokmed. Yun nga, patola rin yun eh. Ito yung story nung una kong nakita yung trailer, yung may name drop. Yung controversial leaked daw na clip. Yung, nirape ka ba talaga ni Vic Soto? Oo. Sabi ko ang OA nitong acting. Yung pagka-OA. Yung parang gigil na gigil. Sabi ko, wow. Pang metal eh. Ano yung overacting eh. Sa totoo lang, nothing against the actresses. Bahala kayo sa buhay niyo. Magagaling yung mga actors and actresses. Pero why did they agree to that? Diba? Yung parang... yun yung tanong ko una eh. Parang pag nabasa mo yung dialogue, diba? Parang, seryoso ka, Derek, sasabihin ko to. Ang gago eh. Defamation to, Derek. Boom. Yun nga, ang OA kasi, putang ina, parang ang stupid nung approach eh. Kasi walang subtlety. It lacks subtlety talaga. Tapos, ikaw naman pag nakita mo yun, oh my gosh, shocker. Tapos diba, na-open na naman yung story ni Pepsi Paloma. Oo nga, let it be buried, diba? May napanood akong interview, yung kasama niya sa basta, rin yan soft drinks beauty rin yan eh. Ang nag-interview sa akin si Julius Babaw. Okay. Tinanong siya ni Julius Babaw kung totoo ba na Tapos sabi nung actress na yun, dating actress, tinanong ko rin si Pepsi, sabi, di naman totoo yun. Ano naman yung manager natin, si Rene, basta, yun. Yung manager nga nila nun. Maraming alam na gimmick para lang bumango sila. Parang ganun. Syempre, it's their word against them.
Oo nga he said, she said type of thing. And ito na lang about dun sa case ni Pepsi Paloma kasi bata pala ako naririnig ko na yan Kahit ako parang baffled ako kasi parang walang nangyari. Tsaka yung sinasabi nila, yung kanta doon ng Eraserheads na Spoliarium, tungkol daw yan doon. Spoliarium, tungkol daw doon. Mga conspiracy theory na hindi ko alam kung saan ang galing Pero yun he said, she said na lang yan. Malikot yung mga utak ng tao kasi. Alam mo ito, yung sa case ni Pepsi Paloma, I don't know if it really happened. Pero I'm worried that it happened. Alam mo yun? Hindi na bago. Ang scary Yung thought lang na baka nga nangyari yun. Pero wala lang tayong proof na nangyari yun. At saka ito naman kasi si Daryl Yap, napaka walang subtlety ng mga ginagawa niya. Na title pa lang The Rapists of Pepsi Paloma. Wow! Hindi lang pa-edgy. Putya, papansin din Gusto niyang sabihin na controversial stuff. Alam mo, tingin ko siya gumagaya siya sa mga director abroad na controversial. Halimbawa, mga directors kagaya ni Pier Paolo Pasolini. Yung sa Salo or 120 yung 120 Days of Sodom. Gago yung movie nun. Sobrang, di ba pinatay yun? Sobrang dirty. Pinatay yung director na. Pero iba yata yung reason Iba yung reason. Pero hindi yata dahil sa movie niya. Pero naisip ng ibang tao. Napanood ko yung Sala na yun. Ang dumi-dumi ko afterwards. Parang ginagaya niyo yung mga Italian directors na controversial. Yan, si Ruggero Deodato, sa Cannibal Holocaust. Ewan ko kung inspired siya doon, pero it makes me think that he's actually inspired by those. Tingin ko rage bait lang talaga yan. Pwede. Tingin ko may plot twist. Tsaka gago oo nga daw. Tingin ko may plot twist. May mga ganyang theory din na baka naman linisin yung pangalan ni Vic Soto. Yung mga ganon. Sabi ko, tangin na nito. Walang subtlety. Pero kasi nagigets ko rin kung ba't nagsampa ng kaso si Vic Soto Defamation yun Slander yun Slander yun Tsaka, diba, innocent until proven guilty tayo. Yun nga. Tsaka ang ingay Hindi mo lang sinabi, ni-rape ka ba ni Vic? Sana ganun lang pwede na ni-rape ka ba nila? Nila. Ni-rape ka ba niya? Parang yung audience na yung mag-iisip kung sino. Parang diba? make them think. Ang problema kasi doon sa leak clip na yon ng movie nga ni Daryl Yap na latest. Parang ini-spoon feed niya yung parang, guys, matrigger kayo, eto yun Nung nakita ko yun, sabi ko, corny ang OA. Tsaka parang naglalagay si Daryl Yap ng target sa likod niya. Di ba? Tsaka ako napanood yung scene na yun, parang, shit, kaso to. Ayun lahat tayo yung naisip tangay na kaso to. Anytime now, only a matter of time. Hinanate kung kailan. Kailan mo ba nakilala to si Daryl Yap unang-una? Anong year? Yung mga movie niya dati, yung maganda yung mga short film niya, yung Vincentiments. Yung mga may mga hugot-hugot, rom-com. Tapos siguro lumaki yung pangalan niya. Sumuikat siya dun sa Jowa Ball. Yun. Sila Gerald Napoles, tsaka si Kim yung magjowa. Yun. Dun siya, tapos hanggang sa naging filmmaker, tapos naging controversial yung sa mga Marcos. Anong movie yun? Basta yun. Nakalimutan ko yung title. Tapos siya mapagpatol sa SOCMED kung makapagsalita. Alam mo sino. Nga siya? Para sa akin, hindi siya... Provocateur siya. Hindi siya yung director na regular. Para siyang... He's more of a propagandist. I would say. Ganon. Tapos yung tool niya, filmmaking. Pang trigger, pang asar. Pag pinatulan mo, talo ka. Medyo naalala ko sa kanya si Lars von Trier, yung Danish na filmmaker. Di ba ang gago rin ng mga movie nun? Pero mas maganda yun naman. Yung director ng The Antichrist. So, si Uwe Boll. Si Uwe Boll. Uwe Boll. Si Uwe Boll. Yun, yung mga ganun. Shit naman lahat ng movie nun. Hindi kagaya ni Lars von Trier, may meaning pa. Ano ba yung movie niya na yung si Jason Statham yung bida? Basta yun nakalimutan. Parang kasi kasagsagan ng mga yung mga period films yun Tapos ginaya niya, tapos cringe. Mahilig siyang mag-adapt ng mga video games. Ayun. Si Uwe Boll, si Uwe Boll. Iba-iba yung pronunciation pero yung German pronunciation, Uwe Boll. Ayun, so yun nga. Si Daryl Yap, parang tingin ko inspired din siya sa ginagawa ni Lars von Trier na haha, I did that, fuck you, I got away with it. Ganun siya. Haha, fuck you, I did this, bye-bye. Ganun si Daryl Yap inaasar niya tayo lahat. Tapos tayo naman patol ng patol. Tapos tayo mga unggoy naman sa SOCMED comment. Pero alam mo, patulan niya. Yes. Pero alam mo, hindi kaya nagiging crutch niya lang yan.
para pag-usapan yung movie niya. Kasi alam niya to begin with, pangit yung mga films niya. Gagi, nakita mo ba yung mga rating ng movie niya? Oo. Tangina, mababa pa sa 3.0. Pero alam mo sa IMDb. In fairness, magaganda yung entry sa MMFF ngayon. Oo nga, kahit ako na-surprise Gusto kong manood parang gusto ko i-try. Interesting yung yung Green Bones. Ganda yung best picture Okay. Tsaka yung gusto ko rin panoorin yung The Uninvited Kasi villain si Aga Mulak dun Aga Mulak ka sa villain. So, okay, I buy it. Fan ako ni Aga Mulak. Fan ka ba ng kanyang kapugian? Oo. Kung ganun mukha ako, wala na. Luluhod ka ba sa kanya? Hindi, as an actor, magaling kasi siya umacting. Ayun, tapos guys, balik tayo kay Daryl Yap. Nawawala tayo ito na lang yung masasabi ko kay Daryl Yap siguro last. I don't hate the guy, pero he got on a lot of nerves. He got on my nerves. He stepped on a lot of people's toes. And tinan natin hanggang saan yung pagiging ganyan niya. Yung pagiging tsaka kupal niya. Hindi siya apologetic sa ginagawa niya. Oo nga Tingin ko yun yung makakomend mo sa kanya. Nag-post pa siya nung nakakasama niya yung parents ni Pepsi Paloma tsaka yung kuya. Parang ganun. Yun pa. May resibo ako. Yun pa. Pero ang kwento naman kasi parang yung nanay ni Pepsi Paloma galit na galit sa kanya kasi bomba star siya. Hindi siya pinapansin, hindi siya kinakausap. Kaya parang nauwi sa depression si Pepsi. Parang kulang sa research si Hindi ko alam kung nagkulang ba siya sa research o minadali niya Parang gusto lang niya sabihin na may resibo siya. Ito pa pala last. Ganun. Nakita ko kasi yung isang poster nung movie nga niya, yung The Rapists of Pepsi Paloma. Talaga, Yung nakita ko yung poster ng movie niya na yun. Tangina na parang poster ng Viva Max ang pucha. Seryoso, di nagbibiro Makikita mo kasi doon nakatapis lang yung actress. Yun yung bata sa seclusion na movie. Siya ba yun? Oo. Ang pangalan, Red ba pangalan nun? Basta ganun. Tapos sabi ko, tangina, ito ba yung tipo ng film na gusto mong maging engaged yung tao kasi controversial? Or gusto mo lang talagang bigyan ng boner yung mga lalaki? Hindi kung curious ka, try mo. Pero hindi na. If you do some research at siguro tip ko lang, do some research bago nyo panoorin. Kasi panigurado magiging one-sided. At saka ito pa ang dami kasi mga pieces of information na walang solid na evidence, walang receipt Tsaka online. disclaimer, hindi namin dinidefend yung TVJ Never. Kung talagang ginawa nila yun, dapat silang parusahan dun. Pero innocent until proven guilty. Dating ko wala nang wala na siyang conclusion na maayos. Ano na lang yun It's a matter of she said, he said na lang. Tsaka ang tagal na nun Ewan ko lang kung pwede pang ma-open. Wala na. Hindi ko alam. Hindi naman ako lawyer. Ako rin. Ayoko magmarunong dito. Ayaw namin magdunong-dunungan dito. Pero alam mo, parang si Daryl Yap yung most hated na director dito. As far as I know kung meron tayong Daryl Yap, merong M. Night Shyamalan sa US. Pero men. Yung kay M. Night, parang hindi naman sobrang hate. Hindi naman siya yung nagkukos ng hate sa kanya. Yung lang. Yung gawa niya lang talaga. Men. Ito si M. Night Shyamalan, i-defend ko yan until mamatay ako, promise. Hindi siya bad director. May marami lang siyang mga maling decision sa buhay. Kasi 'di ba, kung titinan mo yung mga una niyang films, Sixth Sense, Unbreakable. Ang ganda kaya ng Unbreakable. Favorite ko yun, yung Unbreakable. Si Bruce Willis na superhero. Tapos diba sinundan niya ng The Glass Man ba yun? Hindi, yung sumunod doon, yung Signs. After nung Signs, The Village. Yun yung top first 4 films niya na maayos Nagsimula siyang masira sa Lady in the Water. Tapos yung Alam mo, favorite ko yung Lady in the Water. Talaga? Yung ng mga tao dun DVD days pa yun Ang ganda kasi ng story. Sige, based siya sa children's book. Pero ang ganda kasi ng pagka-execute. Ganun ba? Ang touching. Parang sa ending parang, yun siguro. Pero ang annoying ng mga characters Parang gusto ko silang batukan lahat. Hindi sa akin, hindi. Mabuti, good for you. Parang, hindi kasi, siguro yung acting requirement ni M. Night, make it OA. Tapos, after... nagaganda na ako sa Lady in the Water, sorry. No problem. Ako hindi. I hate it. Favorite ko yun. Pero, nothing against M. Night sa ginawa niya. He tried something else Pero dito talaga siya nasira, The Last Airbender. Sorry.
Tang! Yan. Ang pangit nung acting, Sobra. grabe. Tsaka ang dami nilang binago sa design. Hindi nila, parang dinuruan nila yung source material. Buti nga may series na ng Avatar eh. O di ba parang Redemption? Nawala yung umay. O para siyang, para siyang cleanse. Palette cleanser, ganun. Pero it took a decade. It took a decade bago pa. In fact, more than a decade. Pero pucha yung niya talaga yun, The Last Airbender. Yun, parang, huwag mo na uulitin yun ha. I love you tol, pero huwag mo nang gagawin uli yun ha. Tapos si tuloy. Yung next na film niya, yung After Earth, yung si Will Smith. Oo, yung dalawa sila ni Jaden Smith. Grabe, napakapangit. Tangina nun. Nag-bomb daw yun eh. Nag-bomb yun eh. Nilangaw daw sa sinungan yun. Hindi kasi yung acting ni Jaden Smith ang pangit talaga. Biglang naging weird shit si Jaden Smith, no? Parang, ikaw na yung chosen one eh. Nangyari sa'yo. Hindi kasi nga, maybe the fame got in his head. Siguro yung pressure, yung stress. Ikaw, anak ka ba naman ni Will Smith eh? Oo. Tapos After Earth, ano ba yung sumunod? Yun yung ito yung film na parang nabalik niya yung sarili niya, The Visit. The Visit, Tapos yung sunod-sunod na Split, Glass, tapos The Cabin. The Cabin, yung kay Batista. Si Batista, The Cabin. And then yung latest na yung Trap, yun yung nakakainis na movie. Yung Trap, si Josh Hartnett. Oo nga. Yung serial killer sa stadium. Serial killer siya sa concert. Hindi ko pa napapanood pero... enjoy siya until nung ending parang, fuck you. Nakakainis to Pero yun lang, no. Mabuti may M. Night Shyamalan na nag-i-exist. Pero may bataya. Sobrang ganda nung Heretic. Yung Heretic, oo. Yun, highly recommended, panoorin niyo. Marami kang question sa religion dahil dun sa Heretic. May eye-opening scene siya eh. Parang, pucha, ganun ka eh. May isang scene dun na yung dialogue makes you question everything. Well written yung dialogue eh. Tsaka yung arguments ang galing. Very, very precise. Tsaka nakakatakot siya dun, si Hugh Grant. Si Hugh Grant. Parang nasanay ako na siya, yung mga goofy shit. Yung rom-com. Doon ako nasanay sa kanya yung rom-com eh. Doon sa role yung nakakatakot siya. Bagay sa kanya yung old man na creepy. Well, matanda na rin si Hugh Grant. Galing niya rin. Galing din niya kasi umacting talaga. Pero alam mo, isa sa mga mahirap talaga na trabaho, filmmaking. Lalo na kapag perfectionist ka. Tsaka OC ka. Pag OC ka kagaya ko. Di ba ito nga lang, pag sinaset up ko tong show na to, na-OC talaga tsaka ako. Yan eh. Tsaka yung funds talaga kailangan. May mga ganong cases nga yung nagra-run out of funds. Walang mabayad sa crew, sa actors. Kaya minsan hindi natatapos yung production. Kaya minsan gagamit na yung director ng niya, sarili niyang pera, out of his pocket. Matapos lang. Nga Pero ikaw ba may pagka-perfectionist ka rin ba sa mga sa mga bagay na ginagawa mo? Hindi masyado. Ako, oo. Mataas standard ko sa sarili ko, pero not to the point na perfectionist na hindi, dapat magawa ko to. Parang ako, hindi kasi, ewan ko, siguro mga early 20s, ganun ako pero nung tumagal-tagal na, parang, yaman na, buhay, ganun talaga. Pero wag na natin ulitin yung same mistake, parang ganun na lang. Well, kasi ako, kaya natanong ko sa'yo, para kasi siyang sakit ng tao Alam mo yun? Yung kasi siguro growing up, marami kang mali. Tapos ngayon gusto mong itama lahat. Gusto mong bumawi sa sarili mo. Parang ganun. Para kang may itch. Which is understood naman. Valid naman. Para kang may itch na gusto mong kamutin. Ganun. Valid naman yun. Pero minsan kasi hindi naman nasusunod yung plano natin sa buhay. Oo nga. Nangyayari talaga. Tsaka rin, yung minsan kapag tinatry mong i-perfect yung isang bagay, lalong pumapangit. Lalong masisira. Lalong pumapangit nga. Kumbaga sa sobrang higpit ng hawak mo dun sa glass, mababasag, masusugatan ka lang. Di ba? Ng analogy yun. Di, okay lang. You're the king of analogies. You might be a God, you don't know. Naniniwala ka ba sa ganun? Hindi, God. Maybe God is one of us. Ulul. Ang inang yan. Alin? Pero may chance na yung Among Us may demon, di ba? Lahat naman ng human, di. Biglang nagalit sa humanity. Nag-ignite yung hatred ko sa humanity. Joke lang. Ay, balik nga tayo sa movie talk saglit. Meron kasi akong ginagawa na bago matapos yung taon, may isa akong papanooring film, tapos magiging memorable yung rest of the year sa akin. May ganun ka rin ba? Wala naman. Yung bago matapos yung taon, ito, huli kong papanooring film ngayong taon. Para memorable lalo yung taon. Ano pinanood mo?
The Town. The Town. Ay, si Ben Affleck. Oh. Alam mo, bigla ako na-realize, tangina, ba't kaya wala tayong heist movie dito sa Pinas? Hindi kaya dahil sa infrastructure natin, hindi meron Hindi, I mean yung old school, yung mga Alex Boncayo Brigade. Ganun, okay. Mga bank heist naman yun eh. Pero hindi naman siya nakatutok dun. Okay. Parang nakatutok. Tsaka yung Kuratong Balileng Rab out. Ganun, okay. Hindi parang parang wala akong nakikitang heist films sa Pinas. Oo nga, alam mo ngayon, papansin ko puro slice of life. Ganun nga, rom-com, horror. Okay lang kaya naman. Kaya nga fresh of breath, breath of fresh air yung mga entry sa MMFF eh. This last year. Kasi yun nga, parang nag-artsy ngayon. Hindi pumera lang Okay. Kahit yung kay Vice maganda raw eh. Wala akong pake dun. Let's give the credit to where it's due. Where it's due, yeah. Yun nga kasi naisip ko, hindi kaya wala tayong solid na heist film dito sa Pinas kasi yung yung building natin, parang hindi siya gaano. Hindi siya heistable. hindi siya yun nga sabihin ko eh. Parang hindi siya tawag dito. Kasi mga bangko dito sa atin, naliliit lang. Diba? Yun nga eh. Kasi pag tinitingnan mo yung mga bangko dito, pwede bang ma-hold up yan tapos gagawin concept sa film? Parang hindi siya, may magandang heist dito. Yung Honor Thy Father. Masasabi mong heist yun. Oo nga pala, sa Honor Thy Father. Si John Lloyd Cruz yun. John Lloyd, Eric Mati. Pinaka-paborito kong movie ni Eric Mati. Maybe hindi lang ako masyadong exposed. Baka meron nga, maliban sa Honor Thy Father. Kasi pag titignan mo yung infrastructure ng mga bangko, parang hindi ko masabi kung madali lang bang pasukin ng mga savvy sa robbery ng mga bank job. Oo. 'Di ba? Kasi yung iba sophisticated, dumadaan sa underground, magde-drill. Ayun nga yung ginagawa. Galing eh. May ganun talagang grupo na nag-exist noon eh. Yung ang tawag sa kanila, nagdidig ng tunnel papunta dun sa bangko. Dun sa vault. Sa vault. Yun nga. Wala pa akong nakitang ganun dito sa Pinas kasi. Maliban sa sa Honor Thy Father, yun talaga nagdig talaga sila. Tsaka yung pinagdaanan nila, makita. Yun nga, may struggle talaga eh. Pero mas marami kasi tsaka yung reason kung bakit niya ginawa. Yun yung gusto ko. Kaya gusto ko yung movie na yun kasi napakalinaw. Honor Thy Father. Tsaka may commentary sa isang grupo eh. Yes. I'm not gonna name names. Okay. May mga friends ako member nun. I don't want to offend anyone. Ako din. Pero bahala kayo. To each their own, believe what you want to believe in. Nasa inyo ganun, ganun lang. Kasi, nung napanood ko yung The Town, sabi ko, tangina. Sa kanila parang ang daling mangrab, pero dito parang hindi kasi movie. Siguro nga, sa Boston kasi yung setting. Gusto ko yung role niya doon, ni Jeremy Renner. Kupal siya. Bagay sa mukha niya. Mukha siyang douchebag na white guy. At saka kasi yung The Town, romance din na movie yun eh. Kasi na-inlove siya dun sa ang galing eh, robbery siya. Panoorin niya na lang yun para huwag na namin pagkukwentan. Robber na na-inlove dun sa bank manager. Or alam ko siya, bank manager din siya dun eh. Ayun, si Rebecca Hall. Anyway, moving on. Ano ba to? Yung pre? Anong tingin mo sa vampires in general? Kasi nakikita ko marami ng iterations ng vampires eh. Parang para siyang part siya ng history natin eh. Dito sa Pinas may vampira? Hindi sa Pinas, sa buong mundo. Sa buong mundo, okay. Parang nagkaroon kasi ng sakit noon na tingin sa kanila demon, parang demonize na lang. Di ba nagsimula? Nagsimula siya di ba kay Vlad the Impaler? Hindi, si Vlad the Impaler kasi cannibal 'yun eh. Okay. Na tinawag siyang dragon noon kasi sobrang brutal niyang kaaway, masama siyang kaaway. Talagang papatayin ka in a brutal way, barbaric way, ganun. Okay. Hindi siya vampira, hindi siya ganun. Parang cannibal siya. Nakilala siyang kaya nga pangalan niya Vlad the Impaler kasi yung mga kaaway niya, ini-impale niya tapos dinidisplay niya sa tapat ng castle niya. Impaler nga. Tapos kumakain siya sa harap ng mga yun. Okay. Parang insulto. Parang ganun. Tapos trophy. iniinom niya yung dugo noon kaya doon na. Kaya pala may yun nga. Hindi ko kasi ni-research masyado yun si Vlad the Impaler. I hate his mustache. Ruthless leader din siya eh. Yun nga. Siya? Psychopath na nagkaroon ng kapangyarihan. Ganon. Ganon siya. The usual thing, you know. Kasi kaya natanong ko sa'yo, kasi yung Nosferatu kasi, di ba? Yung bago ngayon? Nakita ko kasi yung Nosferatu, meron siyang bigote, sabi ko. Parang off, no? Oo nga, kasi sanay ako dun sa sa mga vampira na pogi, yung clean look. Sino ba to? Ano bang movie to yung bida si sa The 300, 300, sino yun? Alin yun? Gerard Butler.
Si Gerard Butler. Nag-Dracula yun eh. Si Gerard Butler, nag-Dracula? Search mo. Dracula, 2000 yun, yung movie na yun. Yun ba yung Dracula 2000? Yun. Yun. Hindi ko napanood yun. Alam ko lang yung title. Talaga? Yun, mga ganun na tingin ko na vampira tsaka yung Interview with the Vampire. Sino ba yung sa Interview with the Vampire? Tom Cruise? Tom Cruise siya si Brad Pitt. Ayun, oo nga. Oo. Maganda yung Bram Stoker's Dracula. Oo, yung kaya Gary Oldman. Si Gary Oldman, yung kay Francis Ford Coppola. Hindi, dati nabubuisit ako sa mga Dracula kasi parang napaka-common eh, 'di ba? Nasa castle sila. They've lived for thousands and thousands of years. Tapos fresh pa rin sila. Natutulog sila sa natutulog sila sa casket. Tapos gusto nila ng fresh blood ng isang virgin na woman. Parang tangina specific na to. Puta. Tingin ko yun eh, para siyang tawag dito, para siyang temptation nung writer ng Dracula. tsaka tayo na kasi kung nabubuhay ka na thousands of years, tapos mahirap ka pa rin. Magpabilad ka na lang sa araw, wala kang kwentang vampire. Hindi kasi syempre, di ba, pwedeng si Dracula, ninanakawan din niya yung mga victims niya. Di ba? Kaya tas tinitake over niya yung mga possession, yung castle. Hindi ko alam, pwedeng ganun. Pero aliw yung mga vampire movies. Ang nakakatawa sa kanila yung kapag fina-flash nila yung pangil eh. Minsan ganun eh. Ang parang gusto kong parang pusa. Vampire film yung talaga, Queen of the Damned. Yun ba yung kay Aaliyah? Gusto mo? Angas na. Okay. Yung soundtrack. Kung namulat ka sa gothic shit. Dapat di mo mapanood yun. Alam mo saan ako naaliw talaga sa mga sexy vampires. Yung mga alagad ni Dracula, yung mga sexy. Tapos biglang gaganan ka ng pangil. Di ba ang sexy? Pina-flash ko yung pangil ko. Taka na, imbes na matakot ka, titigasan ka. Parang gusto mo na rin maging vampire. Sige, kagatin mo ako. Let's go, baby. So, actually, bago mo kagatin, mataas yung blood pressure ko. Baka mahawa ka. Meron akong diabetes, ha? May tetanus ako, kakagatin mo pa ba ako? Actually, nakagat ako ng aso kanina, baka may rabies ako eh. Okay lang ba sa'yo yun? May isang Korean film, yung vampire movie rin yun eh. Ang title niya, Thirst. Gagi yun talaga ang sexy ng mga vampire. Bago lang yun? Hindi, matagal na, 2009. Hindi sila sexy in a sense na talagang hindi sila mukhang porn star na vampire. Pero kasi yung concept ng vampire doon, di ba madalas ulitin ko. Di ba usually kasi ang concept ng mga vampires, yung ayaw nilang nasisinagan ng araw. Kasi nasusunog sila. Tapos, meron silang pangil. Siyempre. Doon sa movie na yon, nandun pa rin yung concept na pag nasinagan ng araw, mamamatay sila, madidissolve sila. Pero wala silang pangil. Ang ginagawa nila, sumisip-sip sila. Yun yung talagang, yung bentahe ng film din na yun, yung sip-sip, kasi ang ingay eh. Talagang Ganun talaga sip-sip. Hindi sila yung conventional vampire sa may pangil na... Hindi. Hindi talaga. Walang pangil. Mukha lang silang ordinaryong tao. Alam mong vampire kasi maputla. Hindi nga rin ganun eh. Pero sila, parang ang concept yata nun, pagkakatanda ko, parang nagkaroon ng parang some sickness. Na parang na-addict sila dun sa blood. Yun yung pagkakatanda ko. I could be wrong. Kasi matagal na rin nung napanood ko yun eh. Pero kasi ang madalas na nangyayari doon, hindi lang sila addict sa blood, pero addict din sila sa sex. Mga sex addict. Kaya parang ang sexy nilang tingnan. Tapos parang addict din sa sex yung vampira doon eh, yung nahawahan lang. Basta ang ganda din ng concept. Tapos meron din silang concept doon na yung mga vampire nagga-glide, yung tumatalo na mataas. Okay. Ganun. Tapos from building to building. Ang kulit. May isa pang na vampire film, yung comedy naman siya, yung What We Do in the Shadows. Ganda yun. The best yun. Comedy at... Wakey. Si Nosferatu na kagano. Hindi ko trip yung design masyado ni Nosferatu na luma. Parang siya? Yung 1922 na. Tsaka yung 79. Kasi Ang sarap niya i-drawing. Okay siya i-drawing, pero mukha siyang may sakit na daga. Parang, kasi yung pangil niya, di ba? Parang nasa harap. Nasa harapan. Ang kulit eh. Hindi yung magkabilaan lang. Pag ikaw ba kakagatin ka ng vampire, di ba, madalas na panangga dun yung bawang. Sa lala yun, talagang parang fictionalized lang na parang kay Superman, Kryptonite. Ganun lang yun, di ba? Hindi ko Pero kasi ang garlic noon, parang form of medicine din dati sa sakit yan eh.
Oo. Ginagamit din ng simbahan to exorcise demons. Siguro doon nakuha yun. Doon nakuha Baka sa Christianismo. Actually, Christianity. Possible. Tanga na vampire talk, no? Kahit nga yung concept ng aswang, galing sa vampire yun. Oo, yung manananggal din siguro. Yung mga aswang daw na kumakain ng tao. Actually, ginawang panakot sa atin ng mga Espanyol yan. Oo. Kasi 'di ba late night nagme-meeting yung mga katipunero. Ginagawa nila, may pinatay sila, tapos sasabihin nila, pinatay ito ng aswang. Yan. Para wag silang masyado mag-aklas. Wag masyadong. Para ma-mitigate yung pagdami ng katipunero. Yung resistance. Yes. Nice tidbits of information. May napanood akong history. Saan yata yun? Yung kay Lord de Vera. Yun. In-explain ng historian yung konsepto ng aswang. Doon ko nalaman na, make sense yun. Yung, kasi sa aswang, sa gabi lang daw lumalabas yung aswang eh. Ganon. Kaya yun. Ewan ko kung totoo yung aswang o hindi pero historically wise, yun yung explanation sa kanila. Sana totoo. Gusto ko makakita ng aswang harapan eh. Sige transform ka sa harap ko, kina mo ka. Oo nga. May walis ting-ting ako dito. Kasi yun daw yung pangontra sa kanila eh. Yung rin yung sa manananggal, nung bata ko, natatakot ako dun eh. Yung MGBT. Yung gagi yung ganyang sound. Tapos yung, di ba yung concept nun yung, di ba, pupunta sila sa bubong ng nanganganak. Ng buntis na nanganganak na. Tapos bababa nila yung dila nila na parang sinulid ba yun? Ganun na nakita ko sa movie. Pero hindi daw ganun yun. Parang pag namatay daw yung baby sa sinapupunan, ibig sabihin inaswang daw yun. Yun nga. Hindi siya kinain na binuka yung tiyan, kinain ng gandi. Pero kung may ganun, siguro may ganun ng film sa Pinas. Hindi ko lang sure. Meron sa maganda yun sa Shake, Rattle and Roll. Alam ko yata to. Yung mga doktor sila na nagbibigay daw ng free medical service. Tapos sila pala yung manananggal. Ganda rin ang plot twist nun eh. Natatandaan ko yun. Napanood ko sa TV yun eh. Okay din yun, yung mga Shake, Rattle and Roll. Kasi yung, kumbaga yung greatest fear mo as a Filipino person, makikita mo dun. Ganun. Pero yun nga, kung mayroon mang sexy na vampire, papakagat ka ba? Mamay ko kaya inaswang ka. Hindi, sasabihin ko talagang mataas BP ko alam ba sa'yo, baka malunod ka eh. Pagkagat mo ma-overwhelm ka. Pag kumakagat nga sila, di ba, parang ini-insert lang yung pangin. Hindi sila yung nirip yung yung laman. Kung ganun tayo na, lupit nun. No? Parang yung sumisirit yung dugo. Angas na. Parang yung mga movie ni Akira Kurosawa. Ni Tarantino. Ni Quentin Tarantino. Sumisirit yung dugong. Hilig niya sa ganun. Mahilig siya sa manood ng mga Akira Kurosawa films eh. Inspired siya sa Japan. Yung mga ganong concept. Saan ba nanggaling yung term na inaswang? Kanina mo pa kasi binabanggit yun. Inaswang? Yun yung term ng mga dati-dati pa sa mga baryo-baryo nila. Pag halimbawa may buntis, No, wait lang. Alin? Sorry, kakat kita. Ito kasi yung ibig ko sabihin dyan. Di ba kasi kapag may nangaliwa, inaswang daw. Yun yung mga, yung mga term. Layman's term ng pag may sinulot. Inaswang. Inaswang mo yung asawa ko. Dinilaan. Ganun. Hinigop. Nyam. Vinampire. Ninamnam mo yun. Hindi, natatawa ko sa ganun yung kapag sinulot daw, inaswang. Siguro bagong term. Layman's term, ganun. Gagi, nakakita ako nagbabrowse ako sa Reddit, nag-scroll through ako. May nakita yung Reddit na yan. Wala, na-addict ako sa pagre-Reddit eh. Nito lang ulit. Ayun. Kasi nag-scroll ako, may nakita akong yung ahas, yung anaconda siya sa Brazil. Tapos nagulungan ng sasakyan. Hindi ko alam kung ano sasakyan Nagulungan ng truck? Nagulungan siguro. Pagpalagyan na nating truck yung gumulong dun sa sa anaconda. Tangina pag nagsilabasan yung mga offspring niya, ang dami. Nakakatakot, gagi. Ano texture ng ahas? May imagine ko pala. Takot ako sa ahas. Ayaw mong hawakan yung ahas. Natry ko siyang hawakan para siyang goma, ganun. Gusto mong hawakan nila yun. Paghahawak ko ng hayop, kailangan may trainer na kasama. Kasi minsan, ang kupal din ng ibang hayop. Pero yung gusto ba, yung ano bang texture nun, yung sa butik nahawakan ko, kinalabutan ako. Ano pa yung ahas? Yun nga ano bang inagdumi ng isip ko, ayoko na. Ayoko na naman
Ayoko na. May mga batang nakikinig sa atin. Seryoso ka ba? Hindi, joke. Inang yan. Tuloy mo lang. O baka tingin mo sa ibang bata. Hindi, bata pa. Oo, sige. Bakit ba madalas ihambing sa... Siyang titi. Oo. Kaya ka pa eh. Pahawak naman ng ahas mo. Mga ganun. Tsura nun, di ba? Yung ulo. Google nyo na lang. Yung ulo. Kasi phallic siya eh. Phallic kasi yung yung sex organ ng lalaki, yung titi. Hindi ko na nga bring up. Bring up mo pa eh. Tange lang yan. Pero tingin ko lang talaga sa ahas, para siyang masama. Unfair nga kasi hindi naman lahat. Hindi naman, pero actually mas sila nga pinakaduwag na hayop sa buong mundo. Talaga? Oo, mas takot sila sa atin eh. Yung cobra? Oo, defense mechanism nila yung manukulaw eh. Gago yung cobra, nakakatakot tingnan Yung King Cobra, nakakita ko ng King Cobra sa video, nag-his. Oo. Putang na, ayoko talaga. May nakita nga ako, tarantula, nag-self-defense siya. Self-defense mode. Gagi, nakakatakot yung form. Para siyang para siyang robot na sobrang lambot ng galaw. Pero pinaka nakakatakot sa lahat talaga yung Wolverine. Okay. Tsaka yung mongoose ba yun? Mm-hmm. Yun yung mga talagang hindi mo pwedeng labanan. Extinct na ba yun? Hindi pa, di ba? Taka na may resistance sila sa venom ng cobra. Kaya nila pakainin. Lupit, no? Yun nga, kasi may mga hayop din kasi akong nakikita na akala ko nag-i-exist pa kasi ang cool ng itsura. Tapos malalaman mo, extinct na pala. Sabi ko, shit, kung nag-i-exist pa siguro tong angas. May isa pa, may nakita akong video, yung mongoose, pinasok niya yung den ng mga cobra. Pinatay niya lahat. Galing Ang lakas, nakatakot. Salit mo, alam siyang squirrel, yung mongoose. Duguan siya, hindi naman. Duguan siya, marami siyang kagat, pero buhay pa siya. Ang lupit. Tsaka yan, yung Wolverine. Ay, Tasmanian Devil. Ayun, oo. Tasmanian Devil, yung Wolverine, yan yung mga nakakatakot na hayop. Sa Australia nga ang daming wild na animals Ewan ko paano sila nakaka-survive doon. Siguro na-mitigate naman nila yung habitat, ewan ko lang. I'm not Australian, so we're Australian. I really don't know. Ba't ba ganun sila magsalita? Parang na-twist na British, no? Hindi, para sabi kasi, daw, yung Australian accent daw, para siyang drunk British. Ganun nga. Tsaka penal colony kasi yun eh. Penal colony nga. Parang prison colony. Insulto kaya yun sa kanila? Na-insulto kaya sila nun? Pag tinatawag silang Hindi siguro. Penal colony. Parang di naman nila sineseryoso. Kasi minsan may mga ganong insulto sa Australians eh. Convicts. Prisoners. Fine convicts. Ewan ko lang. Sila rin naman racist. Mostly. Di naman lahat. Di naman lahat, pero may cases of racism din naman sa Australia. Against sa Aborigines, Asians, ganyan. Cry case in 8. Yeah, right. You're right, man. Yeah, You're right. My right there. Di ba, minsan di mo na maintindihan. Just want you all to know that round is also a shape. Yeah, I want you to go around right about now. May sobrang tinutwist na yung accent Look over nila. there. Look over there. Right there. Pero nakakaaliw yung mga Australian na nasa outback. Parang sila mga tama bang sabihin to, mga redneck. Parang mga Southerners. Parang Southerners ng US, yun sa Australia. Meron ako nakausap na Australian last year. By accident lang. Maintindihan mo yung accent niya. Saan? Sa online lang? And in person. In person. Nasa ako nun, sa tapat ako ng pet shop. Yan, nakatambay ako doon. Tapos nakipag-usap siya, friendly siya na Australian guy. Tapos marami siyang kwento, ganyan. And then, malalaman mo na lang din sila, parang kagaya lang din natin mag-isip. Parang family-oriented din, ganun. They have to work hard also. Ganun. Tapos siya, nabanggit niya, taga Sydney daw siya. Ganun. Sydney, Australia. Sydney, Australia. Yun yung, pag sinabi mong Australia, di ba, una mong naiisip? Di ba, Sydney. Hindi mo naiisip yung capital nila, Canberra. Di ba? Kasi mas mayaman yata ang Sydney sa Canberra. I'm not sure, pero pwede. Kasi nandun yung Opera House eh. Pag sinabi mo Australia, Opera House yung papasok. Yun pa. Ano ba bang naisip mo pag Australia? Di ba? Kangaroo. Fucking rules. Dango, baby. Si Hugh Jackman, di ba? Yun? Australia. Nakala ko dati American yun. Kasi yung una niyong movie, American accent siya. Yun nga. Pero nung narinig ko siya mag-Australian, holy shit. Dynamite. You really are an Aussie, right? Si Nicole
Si Nicole Kidman, di ba? Australian. Ay, oo, si Nicole Kidman din. Si Bogart. Joke lang. Galing ni Bogart. Si Bogart, magaling talaga siya mag-accent ng Australian. Hindi, kahit Russian, ang galing niya. Hindi ko pa narinig yung iba niyang accents eh. Minsan. Well, kasi yung character niya eh. Hold on. Taka na madalas ako mag-apply ngayon ng mga nakarang episode. Flu season kasi. Yung ba yun? Ewan ko, sabi. Sorry kung panay ang fix ko ng boses. Sakit na namin yan. Ayun. Ayun. Right. Holy shit, dude. What do you think of censorship? Kasi ang ironic lang, itong X, Ito kasing X. Na dating Twitter. Ito kasing X, formerly known as Twitter. Di ba binili ni Elon Musk? Tapos, ayaw niya ng censorship. Pero panay yung censor naman niya. May mga binablock siyang tao na ayaw niya. Yun yung mali sa censorship. Nagiging mali ang censorship kapag naging selective. Yun nga, monopoly kasi. Gagi. Ang nawiwirdohan nga ako dito kay Elon Musk ang tina-champion niya, free speech. Tapos nung may mga ayaw siyang tao na hurt yung feelings niya, binablock niya. Yun nga yung sa kanya. Parang, akala ko ba advocate ka ng free speech? Ba't na-offend ka sa... Di ba? Ito pa kasi ang sinasabi nilang, ng mga friends ko na nagto-Twitter, sinasabi nila na yung Twitter daw, mahilig mag-feed sa'yo ng mga outrageous na content. Tapos matitrigger ka. Nakaka-stress. Sabi nga nila parang mas stressful pa sa Facebook. Sabi nga, obvious naman. Sa Facebook, ang dami nakakatawang nakakabuisit eh. Tinry ko kasi mag-Twitter dati. Twitter pa yan. Parang nabore ako. Parang kasi nakikipag-usap sa sa bato. Ganun. Parang may Twitter account ako pero di ko na alam kung connected pa ba yun sa email ko. Ganun. Dati may dami account ako dun eh. Tapos ino-open ko every once in a while dati Tangina, may nalungkot. Di ko mag-guess kung ano yung naging appeal sa karamihan. Parang mas yata siya, mas handy or mas may access ka dun sa mga celebrity na gumagamit. Ewan ko. Ganon, Well, kasi ang tingin ko sa Reddit. Sa Reddit, sorry. Naisip ko kasi... Si Boy Reddit. Sorry. Hindi kasi ang tingin ko sa X, formerly known as Twitter, siya, para siyang vent out machine. Parang siyang online diary. Ganun nga, Parang, shit, ang pangit ng araw ko ngayon, tangin ng buhay ito, Tapos may mag-comment. Tangina ng presidente natin. Tangina nung lahat. Ganun. Hindi kasi, ewan ko naniniwala ako na sakit ng tao ang seeking for validity. Oo naman, nasa Twitter yan. Hindi, in general, kahit sa social media platform. Yes, of course. Well, kasi ang sa akin lang, kung hindi naman na talaga siya healthy at panay ang reklamo ng mga users, uninstall mo. Bakit kayo nandun pa rin? Yun nga diba? Maraming ganyan na particularly sa mga streamers at YouTubers. We hate Twitter. Ba't nandiyan pa rin kayo? Kasi kailangan nyo yung connection dun Yes, may mga connection kasi kayo dun. Yun nga, medyo hypocritical din eh. Ako nga sinasabi ko, di ba, naiirita ako sa Facebook. Pero kailangan din natin eh. Pero may Facebook page ka. Pero kailangan kasi. For engagement. Parang lunok pride eh. Ganun na nangyari sa atin parang kasi. Parang tubero na, alam mo, nangahawa ka ng tae, pero pikit na lang. Takip na lang ng ilong. Gogi, sobrang sorry, nagfi-fix ako ng boses. Gogi, ang hirap kaya ng trabaho ng tubero. Naman. Kaya nga, di ba sabi ko, mahirap ang trabaho ng sa Facebook. Ang hassle eh. Dati na may nakita ako. Super, taas respeto ako sa mga tubero. Lalo na yung mga sip-sip, yung Poso Negro. Yung mga malabanan. Mga malabanan, tangina, ang lulupit eh. Talagang may mga tao silang mga short stature. Yung mga papasok talaga dun sa Poso Negro. Tapos puro tayo dun, nililinis nila kamay. Respeto. Tangina, galing nito. Respeto sa mga yan. Dapat nga sila may mga matataas na sweldo eh. Hindi ko nga alam kung meron silang incentive man lang eh. Kaya man lang hazard benefit. Oo, kasi gagi pumapasok kasi sila doon. Kasi hazardous yung ganung trabaho. Walang suit. Tapos wala silang special equipment. Walang hazmat suit man lang. Kailangan ba ng hazmat suit doon? Hindi, kahit naman mag-gasmas ka lang. Kasi pa rin yan eh. Tama ba ako? Pero form of gas yan eh, na kapag nasindihan sa sabog. Yan yung nangyari sa Ayala noon eh. Okay, ano yan? Sa Glorieta ba yun, yung sumabog? Kasi sobrang na-compress yung gas. Yung gas na yon. Tapos parang may nag-hot works doon, nag-welding or shit. Okay. Well, tawag dito. I won't get into the science of this. Propane gas yata tawag doon. Ewan ko.
I stand corrected sa mga sinasabi ko. Di alam mo nagagago ko sa ganyan, yung mga biglang na lang nasabog sa isang building. Tapos wala kang idea kung bakit. Yun yung nangyari. Oo. Kaya hindi siya binomba or anything. Parang na-compress lang talaga yung yung form of gas na yun. Tapos parang may nag-hotworks. Hotworks kasi term doon pag may nag-welding, tawag dito. Ano? Basta. Yan, sige. Pero yung parang ano siya eh. I won't say it's like Chernobyl, pero hindi naman. Pero ano siya, parang ganun yung build up, parang Chernobyl. May mga sumasabog na Poso Negro. Bigla lang in one snap na lang, biglang may bush, tapos di mo alam kung ano nangyari. May mga sumasabog na Poso Negro. Kaya mataas respeto ko sa mga tobero at malabanan, yung mga naglilinis niya. Di biro trabaho nila. Yes. Tsaka gagi pag may sumasabog na gas station, tangina catastrophic yun eh. Ako nakakatakot. Di ba? Gas yun eh. Tanginang yan. Minsan, di ba, pag nagbabike tayo, tapos may baka sabay tayong truck ng shelo, kung pwede lang, ihinto talaga ako eh. Ayoko dumikit dun. Hindi kasi hindi ka makikita nun eh. Tsaka paano sumabog yun? May blind spot yun eh. Inaano ka dun eh. Hindi ka na makikilala eh. Ano ka na lang, ano tawag dun? Ano? Ano ka na lang, tawag dun? Mag-evaporate. Mag-vaporize ka na lang eh. Close. Evaporate. Vaporized. Prepare to be vaporized. Parang command sa ano yun sa mga military. Diba? Prepare to be vaporized. Inserenated. Parang papasabugin ka gamit yung aircraft. Bilib din ako sa ganun yung mga aircraft na drivers. Yung parang Top Gun. Top Gun. Tangina may ihi ako sa salawal pag pinagamit mo ako nun. Talaga? Hindi pong konting elevation pa lang, yoko na. Ako din, acrophobic ako. Malala yung acrophobia ko. Tapos pag nagkamali ka, tuturuan ka naman nila syempre. Pero pag nagkamali ka, yung bubulusok yung aircraft mo sa tubig, fuck man. Pag-usapan natin last, yan yung pinakayo ko mapuntahan, deep sea. Nga pala, correct ko lang yung sarili ko. Diba, ang fear of the sea pala, fear of the waters, thalassophobia. Okay. Last time kasi sinasabi ko, ano nga ba yun? Phasmophobia. Yung phasmophobia kasi, na sinabi ko dati sa isang episode, ano lang yun, takot sa ghosts. Sa ghost? Sa mga phantasm. Yung mga apparition. Yun, yung mga specter, ganun. Yung thalassophobia, yung fear of the sea. Fuck the sea, ayoko na. Hindi kasi, di ba minsan may nabubuuring dun sa sea, parang may mga algae. Di ba? Tapos, eventually, parang magkakos din ng problema yun kapag na-stuck ka. Hindi ka basta claustrophobic shit eh. Nangyari sa amin ni mama yun, nung swimming kami sa Pangasinan. Na-stuck talaga kami parang may humihila sa amin. Si mama nagpapanik na. Humihila? Kasi parang pag nag-flash ka, paikot siya, nagwo-whirlwind sa ilalim. Gago. Scary nun Ang nangyari no kasi may dalawa siyang bata na kasama nagsiswimming din. Kapit ng kapit kay mama. So bilang naramdaman namin, parang hinihila kami Alam mo yung pag-alon niya, siya, hihilain ka ng ganun. Para siyang sa tubig. Kumbaga para siyang quicksand. Nagpapanik na si mama. Tumingin na siya ng tulong. Sabi, hindi, relax ka lang. Hintay natin yung susunod na alon. Okay. Tapos magpatangay tayo. Tapos yun, buti malakas yung alon na sumunod. Okay. Pagtangayin ko namin, hinila ako agad sila. Okay. No, may, tsaka buti may isa pang bata doon na tumulong sa amin. Recovery naman. Kaya after nun, di na kami nag-swimming ulit. Kumain na lang kami. Yun nga. Kasi pag may ganyan daw mga whirlwind o kaya mga quicksand, wag ka daw gagalaw talaga kasi lalo ka mahihila. Pag nagwawala ka. Nirelax mo lang yung sarili mo. Tangina mababaon. Mababaon ka sa lupa. Kahit ako nung nagpapanik na kasi talagang kahit anong pedal ko, hindi kami umaanda. Tsaka yung sa Kumunoy. Ayoko yun. Gago. Kumunoy na yung kadiri. Unti-unti kang hihigupin paloob. May naman doon movie yung Prey. Yung Predator, tapos may Kumunoy scene doon. Okay. Basta yung mayari sa akin yan, shit. Ano ba bang, maraming ganyan, pag may mga ganyang scene sa movie, nakakatakot yung Kumunoy kasi walang tutulong. Tsaka, the more na gumagalaw ka, lalo kang lulubog. Meron bang... Pero kahit hindi ka gumalaw, lulubog ka pa rin. Kumbaga, ano mo na yun, kabaong mo na yun. Fuck, dude. Parang yun na rin pala yung casket mo. Doon ka na ililibing. Lulutang ka na lang, kalansay ka. Son of a bitch. Kaya ayoko ng Kumunoy, puta. Gagi. Di ba, madalas yun, di ba, sa gubat? Tama ba? Sa Ay. Mga bundok. Tanga na mga, mga scare triggers,
Pero mas natatakot ako bang naglalakad ako sa gabi tapos walang tao. And then out of nowhere may isang tao doon nakatingin sa'yo pala. Ayun. Pwedeng kung ano yun, baka holdapper, pwedeng specter. Pero kung ano yun, kung tao yun, mas matakot ka. Kasi physical yun eh. Pero pag okay lang eh, parang sa akin, parang hindi ako pag spectral, hindi mo naman ako mamapatay, hayop ka. Ganun lang yung iniisip ko. Ito pala, no, sa mga multo ba, nakakapatay ba talaga sila? O masyadong exaggerated lang? May mga cases daw, pero hindi. I don't think so. Di ko alam. Tangina na, sabi nila, di ba, huwag kang matakot sa naniniwala ako doon. Matakot ka na sa totoong tao. Yung sabi nga, may dalawang eskinita. Yung isang eskinita, may makakasalubong kang multo. Sa isang eskinita naman, hold upper. Saan ka dadaan? Doon ako sa multo. Sasalubungin ko yung multo. Sasabihin ko sa kanya, tayo na may hold upper to. Gusto mo ako ma-hold up. Takutin mo na lang ako. Totoo ba kapag may multo daw, may presence ng multo, lumalamig? Para may biglang aircon. Sabi. Tapos may maamoy ka daw na kandila. Ganun. Oo nga, no? May mga ganun silang paniniwala eh. Minsan nga, yung may maamoy ka daw biglang pabango ng loved ones mo na madalas suotin. Ibig sabihin daw, nandun daw siya. Oo nga. Ayun naman, sense of smell natin. And then nga, parang ano siya eh. Kumbaga parang, yung mga multo kasi, parang mga lost and found sila na entity. Diba? Parang, paniniwala ako dyan, pre-recorded presence. Siguro nga, no? Ganun. Yung parang nanood ng DVD. Parang nanood ng video. Hologram? Yun. Parang hologram yung mga multo. Ganun yung sa paniniwala ko dun. Yung minsan napapanaginipan mo na may nangyari sa lugar na napuntahan mo. Lost and found sila. Parang pre-recorded history. Yes. May naalala akong topic pala. Matagal na tong nakakapagpa-trigger sa akin. Sige. Ilang taon na. Ano nakakapagpa-trigger? Hindi, nabagit ko kasi diba Lost and Found. Nabubuisit ako dun sa mga kwentong lost and found items tapos yung may-ari walang utang na loob. Yung putang ina, hindi mo lang magbigay ng pabuyang maayos. Yun ba yung kay Tulfo dati? Isa na yun, yung nagreklamo pa. Actually, yung cellphone ko galing pang Singapore. Pindutin mo lang naman. Halata naman doon siya nakakita na hindi talaga marunong mag-cellphone. Hindi siya teki, di ba? Ano sabi ni Tulfo nun? Fuck na Singapore. May problema ka sa amin? Bago mga ganun siya. Pinatulungan ka na nga eh, ha? Pinipikon mo ako eh. Alam mo sir, ikaw, pinipikon mo ako eh. Hindi naman sa ganun, sir. Kaya pipindutin mo lang naman. Nakakabuisit kasi dun. Di ba, sinauli na nga, nagmagandang loob na nga yung tao na isauli yung item. Lalo na kapag pera malalaki. Kitang-kita mo talaga sa ibang mga yaman, puta, mga burara talaga sa gamit. Entitled pieces of shit. Entitled bitches eh. Hindi lahat, pero marami kayong ganun. Kaya ang problema kasi, di ba, sinauli mo na nga yung gamit nilang mamahalin, yung pera nila. Yung malaking pera. Tapos walang pabuya. Gago ka ba? Lang. Sana pala hindi nilang binalik sa'yo. Hayop ka. Ka lang sa pulis. Tapos, napakabuting tao. Palakpakan nyo. Di ba nakakainis ang puta? Hindi mo lang bigyan ng reward or something. Paano ikaw sa sitwasyon mo? Nakapulot ka lang gano'n ng malaking pera. Ibabalik mo. Hindi. Ako din. Bakit ka mo? Ikatangahan mo eh. Nawala mo eh. Tsaka ang hirap maging empleyado sa Pilipinas pa. Kayo. Magpakatotoo na tayo dito. Akin na to, bitch. Finders keepers, motherfucker. Siguro kung tatanungin mo ako niyang tanong na yan, a decade ago, I would say ibabalik ko pa. Pero ngayon hindi na kasi na-realize ko, karamihan sa mga sinasaulian mo ng item na yung nung may-ari, sinasauli mo sa kanya yung pera niya, whatever. Walang utang na loob na nga, tapos parang kasalanan mo pa. Hindi naman lahat. Hindi nakakaasar lang yung walang reward eh. Doon yung mga story ang ganun. So parang insulto eh. Di ba nagbalik ang wala pera. So kukuha na ng malit. Salamat ang bait-bait mo. Okay, kahit 1,000 okay na yun eh. Pero kung ako yun. 100 nga eh. Tangina kupal eh no. Hinanap yung pinaka 100. May mga ganun tao. Fuck you. Hindi kasi ang kupal lang na madalas ganun yung nababalita sa TV, di ba? Nagpasalamat lang, tapos nagpicture sila. Tapos trending ka na ng mga 2 buwan, tapos wala na, patay na issue. 3 araw nga lang eh. 3 araw. Pero madalas pag nakakita ka ng ganun, tangina kuya, sana tinago mo na lang yung pera. Hirap ng buhay eh. Kaya di ba sabihin mo may wallet? Sabihin mo na lang yung pera, yung wallet, balik mo. Tapos pag may pera to, sir, malay ko. Nakita ko yan, walang laman yan eh. Binalik ko sa'yo. Wala talagang laman eh. Sama na naisip na. Baka may ibang nakapulot dyan tapos kinuha na lang yung pera. Hindi kasi ang reason, ang pinaka-reason ko kaya hindi ko na ibabalik, no?
Tawagin nyo na ako magnanakaw if whatever. Na kayo. Hindi, ito kasi yung reason kaya justify ko yan. Bahala kayo. Hindi kasi nga, buraraki, winalawala mo Finders keepers. Finders keepers. How about that, di ba? Hindi, pero magbabago pa rin tong viewpoint ko na to. Sa ngayon, dahil naiinis ako sa sitwasyon na gano'n, ang dami kasing ganun, I'll keep it. Yung ibabalita, security guard, kita ng ganun klaseng halaga. Sikat ka saglit, pero at the end of the day, putang na, mag-i-struggle ka pa rin. Yun nga eh. Minsan nga naisip ko, hindi kaya nagsisisi rin yung mga nagsauli. Oo naman. Ang hypocrite ako hindi. Ang hypocrite ako hindi. Panigurado nagsisisi yun, yung mga nagsauli. Kala ko pa nung bibigyan ako ng malaki. Gaganin niya. Kasi minsan, at the back of your mind, may expectation ka rin na baka may pabuya ka. Oo naman. Diba? Taka na mga pabuya, Ayuda po tayo. Trending yung mga salita na yan ngayon. Yung mga, di ba kadalasan yung may mga bounty sa ulo. Ituturo mo 10 million pesos reward. Yung mga ganon. Pero hindi ako naniniwala sa ganon. Dito. Mahirap siyang paniwalaan actually. Kasi sila rin titira niyan. Ang tingin ko mangyayari dyan, yung mga nakakakilala dun sa may bounty sa ulo. Yung maglalaglag. Bakit iba makikinabang? Ako na lang, total, alam ko naman kung sino yung hinahanap ng pulis. Yung may bounty sa ulo, kilala ko. Kung sasalohin niya yung pera. Tangin na snitch mga rat. Gago. Pero yun, men, talo-talo wag pera. Ano ka ba? Ang hirap ng buhay. Tangin na. Pero talaga tingin ko root of pagiging traitor talaga yung pera nga. Maraming traitor dahil sa pera Ang root of evil is the love of money, that the money itself. But preach! Tang-ina! Tang-ina! Preach, Frank! Yun ang roots of evil, pare. The love of money, that the money itself. Hindi kita ginagago dito. Seryoso yun. Preach. Totoo naman din kasi. Ayun nga, yung mga di nagpapabuya dyan na maayos. Fuck you. Pag ako nakapulot ng 1.5M sa banyo, kayo, akin na to. Diba? Finders keepers. Yun lang finders keepers Masama na mali pero wala naman akong inapakan tao. Tangina, kasalanan ba yun? Nakahanap ka lang. Gago. Tsaka, mamaya, hindi ikaw yung totoong may-ari. Sinasabi mo lang na walang di ba? Buti nabanggit mo yan. Kasi gagi, minsan pag may nakakakuha ng, halimbawa, missing money na, nasa suitcase na pera. Minsan marked money yun Tapos may GPS, tapos umahunting sa'yo, puta kartel, mga sindikato. Minsan pag gano'n nahanapin mo, may GPS ba to? Naku, baka huntingin ako Minsan may biglang na lang kakatok sa pinto mo, yung pala yung mafia na. Yung mga gano'n, di ba? Nakakatakot din Yaman ka nga. Gumawa ng movie tungkol doon Tapos yung lang siya, yun lang yung story niya, hinahabol siya ng mafia. Meron. No? Maraming ganun Maraming ganun. Pero dito sa Pinas, ba? Oo. Siya siyang janitor lang, nakapulot siya ng ganun. Pwedeng yun. Pwedeng mag-rewrite ka na mag-rewrite ng mas interesting na plot point. Pero nagawa na kasi matagal na Ilang beses na rin Pero nasa presentation mo na lang. Hinahanap ka ng yung may-ari talaga ng pera na yun. Pero kasi di ba kung nakakita ka ng gold sa putikan, pagbibigay alam mo ba? Nakakita ka ng diamond sa kung saan mang lupalop. Ba't mo sasabihin? Di ba? Pero kasi minsan, pag binenta mo yun, halimbawa, diamond, may napulot kang diamond. O kaya Tapos nakita nila, wala kang kaalam-alam sa ganun. Hindi. I mean, ang pwedeng mangyari sa'yo doon, ayun nga, tama. Pwede kang gulangin, o kaya naman, alam nilang missing yung gem na yun or diamond na yun, ipagbibigay alam sa authorities. Tapos ikaw yung magnanakaw. Ikaw yung ituturo. O ikaw yung accused. Kahit napulot mo lang naman. Yun yung fucked up dun Pabuya. Sarap yumaman, pre. Hindi kasi yun yung pagiging stingin na rin kasi siguro yun. Yung kaya hindi sila bibigay ng rewards. Ganun. Anyway, that's just human nature, I would say. Ulitin ko, pag nakakita kami ng gano'n, fuck you, amin na to. Oo nga, tangina nyo. Ito pa pala, naniniwala ka ba sa mga sa mga kulam? May nakita akong biktima ng kulam. Ito kasi, may nakita akong kwento, nabasa ko lang. Pagkakatanda ko ito idedemanda siya nung namatay na asawa, ganun. Ay hindi, may namatay ng asawa tapos yung naiwang asawa nga, idedemanda yung tao na yon kasi pinakulam daw yung asawa niyang namatay, ganun.
So sabi ko, admissible ba to sa court? Ganon. Hindi, di ba? Kasi superstitious eh. Sobrang fantasy eh. Nakakita ako dati ng yung sumakit yung tiyan niya at nagsuka siya ng buhangin. Ay, oo, gagi. Nasayin ako sa province yan. Oo. Isa sa mga namin. Ang kwento kasi, may jowa-jowa siya doon na may asawa pala. Tapos yung nanay nung asawa nung jowa niya, mambabarang. Yan yung sabi. Binarang siya. Alam mo, doon ako... Yung mga kwento-kwento. Pero kaya nung nasa province ako nun, di ako naglalabas ng bahay. Alam mo... Nung nasayin ako sa province, di ako naglalabas ng bahay. Oo. Magiinom ako. Makakilala ko lang. Nakakatakot eh. Yung mga witchcraft, mambabarang. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko eh. Kasi di ko pa nakikita eh. Meron pa nga doon ang lalason eh. Halimbawa may pista. Tapos dayo ka. Lasunin natin to. Ganun. Ay, pwede yun. Tapos biglang sasakit na lang tiyan mo. Pwede kasi yung lason pwedeng dumaan sa kung saan-saan yun eh. Sa kamay mo, nahawakan mo pala. Pwede ka ma-food poison. Ganun. Pero yung sa barang yung yung nilalagyan ka ng ipis sa lalamunan, yung mga ganun. Ayun, nakakatakot. Totoo kaya yun. To see is to believe pa rin eh. Hindi ko sinasabing totoo, pero nakakita ako ng victim. Okay. May mga kwentong ganyan sa akin eh, yung lola ko, nanay ko. Sinasabi nila, doon sa kwentong probinsya kasi ito yung meron daw nagsuka ng insekto, ganun. Nagsuka ng bulate, ganun. May mga ganun din. Tapos yung, meron pa nga daw, pag malakas daw talaga yung mambabarang, yung titignan ka lang daw yun ng masama, paglagpas mo sa kanya, patay ka. Lupit may mga ganun daw. Hindi, ako kasi science guy ako eh. Ako rin naman eh, parang... Anong explanation doon? Diba? Anong magic? Anong klaseng kapangyarihan? Oo nga eh, pahiram naman. May kukulamin din ako. Joke lang. Tangina, kinulam ka, nilagyan ka ng daga sa itlog mo. Asagay. Gago, pwede yun Meron kayang reverse kulam? Ano pag binara ka, popogi ka bigla. Magiging kamukha mo si Tom Cruise. Di na kulam yun. Sobrang bait ni Frank, kulamin ko nga. Ay, siguro... Popogi ka. Siguro ganon. Siguro may ganon nga. Binigyan ka ng reward. Siguro may ganon nga. Sobrang bait ni Abdul. Pamachuhin ko nga. Gawin ko lapitin ng girls. Palakihin nga natin yung niyan. Palakihin natin yung anaconda niya. Ang inang show to. Gagawa. Inang podcast to. Hindi, pero kalatoy-latoy. Hindi, nakakatakot yung mga yung mga torture. Yung mga kasi di ba madalas yan yung pinakaayo. Yan bukod sa makulong, matorture, yung pinakaayo mangyari sa akin. yung are you aware na totoo bang mayroong kulam na, di ba may manika? Tapos yung pupuluputan mo yung leeg ng manika nung hibla ng buhok. Tapos tutusok-tusukin mo. Aware ka bang totoo talaga yon? Hindi ko Hindi natin masasabi, di ba? Walang accounts eh. Yun nga, para kasing movie lang yun eh. Di ba? To see is to believe pa rin. Tsaka science ang basihan ko dyan. Kasi tsaka yung stick to reality. Tsaka, di ba sa history nagkaroon ng mga tawag dito witch hunt. Oo. Yung mga witch daw na yun eh, mga mangkukulam daw yung mga pala yun, mga surgeon, mga doktor, ganun. Ay, oo. Doctor for poor people kasi di nila afford yung mga Oo nga, pero minsan tumatalob daw yun eh. Yung sa mga manghihilot, ganyan. Yung mga mangtatawas. Pero wag ka maniwala sa lahat dun. Hindi, kasi doktor pa rin. Una mo, doktor pa rin. Kahit yung doktor, dinedebunk din yung mga witch doctors eh. Kahit mga yung paniniwala niya. Galing province yun, pero sabi niya, hindi, doktor pa rin muna kayo. Tsaka yung rely on science. Stick to science. Okay, let's end it at that. Maraming salamat, everyone. That's it for today. Thank you. Yan, have a great day ahead. Yes. Have a nice night. Kung kailan have a prosperous 2025 sa inyong lahat. Sana makasurvive tayo this year. Yeah, boy. Ilang and we're out. Love you all.